Amin pong patuloy na pinapailalim sa kapangyarihan, sa kalooban, at sa kapamahalaan ng Espiritong Banal ang aming pagtitipon na ito. Lord God, we confess our nothingness. Apart from you, truly we are nothing. Dalangin po namin na pagkaloob niyo po ang malayang pagkilos ng inyong Espiritong Banal upang kami po, Panginoon, ay tulungan ngayong gabi. At amin pong maranasan ang inyo pong malayang pagkilos sa aming mga buhay, na kung ano man po ang aming mga pangangailangan, lahat ng ito ay amin pong maranasan na inyong kinakatagpo. Tulungan kami ng Holy Spirit na mapakinggan kayo upang magkaroon kami ng kalakasan sa aming pananampalataya sa inyo. Matutunan namin ang inyong kalooban. Amen. Sige po, makakaupo na po kayo at pakinggan po natin ang mabuting balitang ito. By the way po, gusto ko lang pong liwanagin na ang mensahe po na gusto kong i-share sa inyo ngayong gabi, ito po ay teaching type. Ano po? Hindi po preaching, kundi teaching. Yung iba nagtatanong sila, ano nga bang pagkakaiba ng preaching at saka ng teaching? Ano, minsan ay nagtanong si Bishop Pacani sa mga preachers, dati pa yon. Ano daw ang pagkakaiba ng preaching at saka ng teaching? Sabi po ng isang preacher, sumagot siya, ang pagkakaiba po niyan, Bishop, ang preaching po ay nakakagising. At ang teaching po ay nakakaantok. Ano po? So, siyempre, natawa po si Bishop, mga kapatid. Ano? Pero, siyempre, hindi po yon ang difference, mga kapatid. Although na ako po ay, marami na po ako mga PFCC na na-assign ako bilang head. Yan po mga reklamo tungkol sa preacher na nakakaantok ay outstanding yan. Ano, mga outstanding complaint. Kung hindi nakakaantok daw, ay hindi maintindihan. Yung hindi maintindihan, nakakawala ng pag-asa yun Pero at least yung nakakaantok, binibiro ko na lang sila, Sister, kung nakakaantok yung preacher na pinadala sa inyo, pababalikin ko next time. Kasi pagkakataon nyo nang dumami kayo, lumago kayo, ano po, nang lalaki po yung mata ng coordinator, bakit kayo lalago? Nakakaantok nga. Sabi ko, pababalikin ko po sa susunod na linggo para bigla kayong dumami. Ang gagawin nyo po, imbitahan nyo lahat ng mga insomnia sa inyong paligid, ng mga hindi makatulog. At pangakuan nyo sila na pag dumalo sila, sigurado makakatulog sila. Ano po? Anyways, mga kapatid, ang ibig sabihin po ng teaching type, mga kapatid, na message, teaching, one of the nature of teaching is to equip us, mga kapatid. So, more on, kapag teaching po yung napapakinggan natin, that is more on equipping. Ano nga po bang ibig sabihin ng equipping sa Tagalog? Yung pinapalakas tayo, pinapatatag tayo. Ano po? Yung preaching po is more on evangelism type. For example, madalas pagka mga bago, ang kaharap mo kung ikaw ay preacher, hindi ka dapat mag-teach. Kasi hindi nila masyadong makukuha yon. Dapat mag-preach ka sa kanila in order for them to receive salvation, something like that, or to be healed. So, more or less yun po yung isang malaking pagkakaiba po nila. Pag nagti-preach ka, madalas po ang mga may gift ng, let's say, evangelist sila, more on, ang kanilang specialization is to preach. Pero pag ang iyong gift ay, may gift ka ng teaching, more on, ang specialization mo is to preach, to teach, because yung teaching na yon na ibinigay sa iyo, it means to equip the believers. To equip them. Patatagin sila, palakasin sila,
So, ganyan po, mga kapatid. So, because this is a teaching type, mas maganda po kung magti-take note kayo para at least hindi nyo po madaling makalimutan. Kung mayroon po kayong dalang ballpen at saka papel, kung wala naman po, may dala kayong ballpen, sulat nyo na lang sa palad nyo kung wala kayong papel. O kaya sa inyong mga dito, sa mga braso nyo. Baka pag uwi nyo ng bahay, tanongin, nanay, ano nangyari sa'yo? Puro tato ka na. Sabihin mo, natatoan ako ng salita ng Diyos. So, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong gabi is about hearing the voice of God. Mga kapatid, yung pakikinig po natin, o yung napapakinggan po natin ang tinig ng Diyos. Mga kapatid, alam niyo po, brothers and sisters, importante po na tayo po ay nakakarinig ng tinig ng Diyos, sapagkat isa po yan sa, kapag narinig natin ang tinig ng Diyos, yan po ay po pwedeng isang magdulot sa atin ng success. Ano po? Ng matagumpay na pamumuhay. Yung po bang hindi tayo nagbabakasakali sa paglakad natin bilang isang mananampalataya, kundi meron tayong 100% assurance and accuracy because we heard the voice of God. Diba? Bibigyan ko lang po kayo ng isang simpleng halimbawa. Kapag ang isang bata, kung kayo po'y magulang, at sinabi mo sa anak mo, "Be, pumunta ka sa tindahan, bumili ka ng suka." Yung ano ha, tapos sasabihin mo pa yung pangalan. Diba? Halimbawa sabihin mo, bumili ka ng sukang Iloko, o kaya suka ng niyog, yun ang bilhin mo. Yung batang yun, aalis yun, mga kapatid, sa harapan mo, na meron siyang 100% assurance, he or she has no confusion, meron siyang 100% accuracy of what he or she will do because she heard your voice. Simple lang po yon, pero importante. So, ganun din po yun sa ating buhay bilang isang believers, bilang isang Kristiyano. Ang isang malaking problema po sa buhay nating mga Kristiyano, because kung hindi tayo ganun ka-sensitive sa pakikinig ng tinig ng Diyos, siyempre hindi natin mapapakinggan yon. Saan tayo po pwedeng mapunta? So, we can live under confusion. Doubts can enter. Papasok yung pag-aalinlangan. At hindi tayo magkakaroon ng katatagan sa ating pananampalataya. Sabihin na, nagbabasa naman ako ng Bible. Diba? Mga kapatid, hindi po natin ina-underestimate yung pagbabasa ng Bible, pero that is not what it means. Okay. Alam niyo po ako, kung hindi ko siguro napakinggan ang tinig ng Diyos, hindi ako magiging preacher. Kasi, sa lahat ng aking pangarap, hindi kasama yung pagiging preacher. Mga kapatid, hindi po yun kasama na ako ay one day magiging preacher ako. Hindi. Pangarap ko noon, yumaman ako, ma-establish ako, maging successful ako in my own way. Kaya nung ako po ay dahil ako'y backslider, na-revive po ako nung 1989, 5th anniversary po ng gawain ito. Pero doon po ako nagsimula, tapos 1990, nag-training na ako bilang preacher. Kasi in-encourage ako nung isa naming kasama. Pero na-experience ko na yung pagiging preacher ay hindi pala ganong kadali. Diba? Sa totoo lang, maraming gusto maging preacher. Akala nila madali. Subukan nyo nang matikman nyo. Mga kapatid ko minamahal. Hindi, totoo. Kung gusto nyo talagang, kasi you can never say about anything, mga kapatid, unless na talagang ma-experience mo. Diba? Ay, makikita nyo na lang, for example, sa pag-aasawa, marami naman nagkukwentuhan dyan. Nag-asawa ako pero nagkaroon ako ng matinding problema. Pero yung iba gusto pa rin mag-asawa. Kasi hindi pa nila natitikman eh. Nung matikman nila, sana hindi ako nag-asawa. Anyways, so, mga kapatid, ngayon, dumating ako sa point nung ako'y humahayo na, mga kapatid,
ang mga ilang taon na po yun na preacher ako, talagang I was giving up. Ayoko na. Ayoko na. Kasi, bilang preacher at that time, wala akong pera. Diba? Walang pera. So sabi ko, hindi ako mabubuhay ng ganito. Tatrabaho na lang ako. Wala akong damit. Diba? Minsan, nagmamap ako dito, mayroon akong karanasan doon noon. Nagmamap ako dito, nakamaong ako May mga pumunta ditong coordinator, naghahanap ng preacher mayroon silang nahanap na hinahanap sila. Kaya lang wala na yun kasi hapon na Sabi ko, kung gusto niyo po, ako na lang. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Pagkatapos sabi, wag na lang po. Umalis na sila. Kasi hindi ako mukhang preacher. Sa damit ko pa lang at that time. So, dahil doon sa mga difficulties na na-experience ko, ay talagang, sabi ko, ayoko nang maging preacher. So, yung dapat last na yung nahayo ko, hindi na ako babalik kinabukasan. Alam niyo po, sa gabing yon, hindi ko matandaan yung year at saka date, pero natatandaan ko yung experience. Hindi ako makatulog. Parang may nagsasabi sa akin, huwag kang give up. Pero binabaliwala ko hanggang sa, talagang hindi ako makatulog. Alam niyo, pag hindi ka makatulog, minsan lahat na ng posisyon ng paghiga, gagawin mo kung hindi ka nakatagilid sa kanan, sa kaliwa, nakatagilid ka sa kanan, nakatihaya, dadapa ka para lang makatulog. Pero hindi po talaga yun umuubra. Hanggang sa finally, I believe God prevails. Nanalo siya. Doon ko narinig yung voice niya. For the first time in my life, yun ang naging turning point ko actually. Ang sabi niya, bakit ba ayaw mo maglingkod sa akin? That was the exact word I heard. But it was not an audible voice. But to me, it seems it was an audible voice. Mga kapatid, Sabi niya, bakit ba ayaw mo maglingkod sa akin? Tapos, sumasagot ako sa isip ko, hindi ako sumasagot sa bibig ko. Sabi ko naman kasi, Lord, kung kailan naman ako naglingkod sa iyo, tinan mo, wala akong pera, wala akong damit, wala akong pagkain. Alam niyo po, noong time na yon, it was really so big deal to me. Ngayon ko lang na-realize, sabi ko, napakababaw ko pala at that time. Isipin mo, sa pera lang, pagkain at damit, hindi ka na maglilingkod sa Panginoon. Pero dahil hindi pa naman ganon ka-strong yung faith ko, big deal sa akin yon at that time. So, yun ang sabi ko sa Panginoon. Pagkatapos, nagsalita uli siya. Ang sabi niya, sige, sabi niya, umalis ka uli. Kasi I was a backslider for 5 years. Mga kapatid, actually, nagsimula ako sa gawaing ito when I was 15 years old. So ngayon, nag-backslide ako ng 5 years. Sabi niya sa akin, sige, umalis ka uli. Sabi niya. Tapos sabi sa akin ni Lord, sabi niya, Enrico, talagang kompleto pa ako. Minsan ang mga magulang pang sasalita, ganyan, buo yung pangalan So, lately ko lang na-realize na it seems God was talking to me as a father. Sabi niya, Enrico, tandaan mo to. Sige, umalis ka uli. Pero Enrico, ito ang tandaan mo. Sabi niya, pag nakakita ka ng ihigit kaysa sa akin, aaminin ko sa iyo na ako'y isang inutil na Diyos. Alam niyo po, kinalabutan ako at that time, Grabe, bigla akong napaupo. Nakahiga ako Bigla akong napaupo at bigla akong nagsisi. Humingi ako ng tawad sa Kanya. Sabi ko, Lord, patawarin niyo po ako, minaliit ko kayo. Pero sabi ko, mula ngayon po, binibigay ko sa inyo ang buhay ko. Lilingkod ako sa inyo, may pera man ako wala, may pagkain man ako wala, may damit man ako wala, mabuhay man ako o sa mamatay, magsiserve ako sa inyo. Mga kapatid, yun po yung naging usapan namin ng Panginoon. Mga kapatid, at yun ang naging turning point ng aking buhay. Kaya nagtuloy-tuloy ako sa paglilingkod sa Kanya until now, mga kapatid. So, it was the effect of hearing the voice of God. Kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, talaga mag-iiba ka. Ngayon, kung hindi mo naman narinig ang tinig ng Diyos, magiging iba ka, mga kapatid. So, hearing God's voice is His unchanging requirements, both
in the Old and New Testament. Tandaan po natin yan. Sa Tagalog, yung pakikinig ng tinig ng Diyos ay yun po yung kanyang requirements na hindi nagbabago. Simula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Tingnan natin ang Exodus chapter 15, verse 26. Ang sabi po sa Exodus chapter 15 verse 26 sa English version, He said, "If you listen carefully to the Lord your God," at tandaan niyo po, if you listen, ano po, or if you hear, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His sight, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Napansin niyo po, pag pinagnilayan niyo po ang mga salitang yan, sabi niya, kung buong ingat ninyong pakikinggan ang tinig ni Yahweh. Anong epekto? Ang epekto po ay mabubuhay tayo ng malusog at malakas. At walang sakit, napapahintulutan siya sa atin sapagkat siya ang magiging doktor natin. Mga kapatid, ngayon, I don't know how far really we are willing to learn tonight. So, ibig sabihin, ang isang epekto ng pakikinig ng tinig ng Diyos ay pamumuhay sa kalakasan at kalusugan, walang karamdaman. And yet, ang problema sa maraming Kristiyano ngayon ay marami sa atin ang may sakit. Usapin si Sister Bell na magbibili ulit kamo tayo ng kapatid, 1,000 chairs. Ano po, marami sa atin ang may karamdaman. Samantalang ang pangako ng Diyos, sabi niya, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you, any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. So, ang pakikinig ng tinig ng Diyos, ang dulot ay kagalingan. Kaligtasan sa mga karamdaman. At pamumuhay ng may kalusugan. Hindi ko po yan salita. Kahit ulit-ulitin niyo po yan, Exodus 15 verse 26. So somehow it is mga kapatid ko minamahal, minsan depende yun sa atin. Kasi nung nasa Australia ako, sa Brisbane, nung 2000 at saka 2001, nagtok ako sa Gold Coast. Mayroong gawain doon sa isang parish. Nakinig po yung parish priest, puti siya. So ako naman talagang tulong sikap sa pag-i-English kahit na nagkakabalibaloktot, kakabalibaligtad na yung English ko, yung lahat ng mga dala-dala ko English sa baol, malita at cabinet, na ilabas ko na. Pagkatapos, kinasabaduhan, nasa Harvey Bay ako. Ang Harvey Bay po is countryside po. That is 5 hours of drive. Hindi po yun 5 hours ng train kundi sasakyan talaga yon, 5 hours, wala pang traffic yon. 5 oras ang biyahe papunta doon, sa pabalik is 10 oras. Nandoon yung spiritual director ng gawain ng Israel sa Brisbane. So every Saturday, nag-uusap kami, tagal ng pag-uusap namin, kaya medyo doon ako nasanay din na magsalita ng konti ng English. So sabi niya, tinawagan ako ng parish priest ng Gold Coast, sabi niya, napakinggan ka daw niya. Kaya lang meron siyang question kasi ang sabi mo daw, ang mga isang dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao ay dahil sa kasalanan. Ang tanong sa akin ng parish priest, sabi ng spiritual director, ang tanong sa akin ng parish priest, sabi niya, bakit naman si Job, hindi naman nagkasala yun, pero ba't nagkasakit siya? Ang sabi ko na lang, alam niyo, Father, yung kay Job, nagpaliwanag ako. Sabi ko, yung kay Job, purely trials yun. It was permitted by God. Kasi pinayagan ng Diyos yun. Diba? Pero yung pagkakasakit, after nang sumuway si Adan at si Eva, ay hindi yun trials.
epekto yun ng kanilang pagsuway. Kaya importante po na kung may karamdaman ng isang Kristiyano, is you have to answer the question, is your sickness the effect? Is that if your trials permitted by God, or it is the effect of your disobedience to God's voice? Ikaw lang po, kayo lang po ang makakasagot niyan. Of course, hindi ko kayang sagutin kasi kayo, hindi naman ako. Pero kung ako, kaya kong sagutin yun sa sarili ko. At ba ako may sakit? Baka pinayagan lang ito. Kung pinayagan niya ng Panginoon, you have nothing to worry about. Kasi it is only a matter of time, mawawala din yan. Pero kung yan po ay bunga ng pagsuway, hindi yan basta-basta mawawala. Baka magwala pa po yan. Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2. Tingnan niyo po ang sabi sa Deuteronomy 28 verse 1 at saka verse 2. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commandments or all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you will obey the Lord your God. Paano ba tayo susunod? Kailangan marinig natin siya. Because there is nothing to obey if we didn't hear. Wala naman tayong susundin kung wala tayong napakinggan. Diba? Yung anak natin, di naman pupunta yun ng tindahan para bumili ng toyo kung di natin sinabi, Totoy, pumunta ka sa tindahan, bumili ka ng toyo. Bumili ka ng mantika. Hindi naman yung pupunta. Bakit sila pupunta? Kasi may napakinggan sila. So kung may napakinggan sila, may susundin sila. So kung may napakinggan tayo, may susundin tayo. Kaya ang sabi niya dito, kung ating pakikinggan ang kanyang tinig at susundin ang kanyang mga salita, anong epekto? Tayo ang hahabulin ng mga pagpapala. Sa ibang translation po, ang rendering po is, all of these blessings will overtake you. Alam niyo po yung idea ng overtaking? Alam niyo po ba yung idea ng overtaking? Sino po dito nagda-drive? Naranasan niyo na po na mag-overtake? Baka kaya kayo nag-overtake kasi yung sasakyan na i-overtake yun nasa unahan nyo. Para ma-overtake mo yan, ibig sabihin, nahahabulin mo yan, nahahabulin mo hanggang sa malampasan mo. That is what it means to overtake. Ang ibig sabihin, kung susundin natin, pakikinggan natin ang tinig ng Diyos at susundin natin ito, anong epekto? Tayo ang hahabulin ng mga pagpapala ni Yahweh El Shaddai. So, ngayon, that is somehow questionable kung tayo ang naghahabol. Kasi kung tayo naghahabol, ano ang effect? Mapapagod tayo. Kung kayo po ay napapagod na, diba? Alam niyo po sa mga kapatid natin sa Teresa at Morong, madalas wala silang D. Ang kanilang pagbigas ay R. Kaya pagka sabi ng isang dating coordinator, masayin ako ng anniversary, ay, nako, ang aking tuhor, pagor na pagor na. Diba? Kapag napapagod na tayo, could you imagine that, maring aktibo naman tayo sa pagdalo sa gawain, pero napapagod tayo. Tayo ang habol ng habol sa pera, habol ng habol tayo sa tagumpay, habol ng habol tayo sa pag-unlad, habol ng habol tayo. Anong tendency pag habol tayo ng habol? Mapapagod tayo. Kaya pag pagod na kayo, ibig sabihin kayo ang naghahabol. Samantalang ang pangako ng Diyos, kung makikinig tayo sa kanyang tinig at susundin natin, tayo ang hahabulin ng pagpapala ng Panginoon. Ngayon, nakuha niyo po yun. Kinakailangan makuha niyo para hindi kayo ang kunin. Okay? Tingnan niyo pong sinasabi sa Jeremiah chapter 7 verse 22 to 23. Jeremiah muna. Chapter 7 verse 22 to 23. Sabi niya, For when I brought your ancestors out of Egypt,
and spoke to them, I did not just give them commands about burnt offerings and sacrifices, but I gave them this command, obey me, and I will be your God, and you will be my people. Now, babalikan natin yan. Walk in obedience to all I command you, that it may go well with you. Sabi niya. Sa verse 24, ay ito ang sinasabi Jeremiah chapter 7. But they did not listen or pay attention. Instead, they followed the stubborn inclination of their evil hearts. O balikan natin ang verse 23, mga kapatid. Anong sabi sa verse 23? Verse 24, but I give them this command, obey me, and I will be your God, and you will be my people. Okay. Ano po ba ang isang marka na makikita natin sa isang tao para masabi mo na si Yahweh nga ang Diyos ng buhay ko? Kasi po pwedeng sabihin natin na naniniwala tayo sa Diyos, but if it will be scrutinized or investigated, po pwedeng hindi tayo totoong naniniwala sa Kanya. According to Jeremiah chapter 7 verse 22, ang isang marka ng isang tao na si Yahweh ang Diyos ng buhay niya at si Jesus ang Panginoon niya, okay, ay naririnig ang tinig ng Diyos at sinusunod ito. So, kung ako, mga kapatid, ay hindi ko sinusunod ang Diyos sa buhay ko, kahit pa ako ay preacher, ang katotohanan noon, hindi si Yahweh ang Diyos ng buhay ko. I am giving myself as an example para hindi naman mag-isip yung sino man na baka may binabanatan ako at pinatatamaan. But that is the truth. Diba? Pwedeng sabihin ko, well, naniniwala ako sa Diyos. Pero pwedeng maskara yon. Kasi hindi marka yon. Do not get me wrong, hindi po masama yung pag-attend natin sa gawain katulad nito. Pero hindi ito ang ebidensya na si Yahweh ang Diyos ng buhay mo. Yung nasa gawain ka every Saturday, nasa gawain ka every Tuesday, o nasa gawain ka every day, hindi po yan ebidensya na si Yahweh ang Diyos ng buhay mo. I will give you a story. Minsan umatin ako sa isang conference diyan sa Cuneta Astrodome. Yun po ay nung mag-resign ako dito sa gawain ito. Ang sabi ng speaker, prophet siya nagkaroon sila ng conference sa Taiwan. Ngayon, isang speaker doon sa conference na yon sa afternoon session. Pagpunta niya doon, praise and worship. So nagkakantahan, nagsasayawan. Tapos doon sa may gitna, nakita niya yung isang babae talagang ang ganda-ganda at ang galing-galing niyang sumayaw sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, wow, hangang-hanga siya doon sa babaeng yun. Ang sabi niya, pagbalik ko sa India, sabi niya, ituturo ko sa mga umaattend sa aming gawain na ganito nila dapat sambahin ng Panginoon. Habang iniisip niya po yun, nagkaroon siya ng open vision, nakita niya si Jesus naglalakad doon sa aisles, palapit doon sa babaeng sumasayaw. Pagdating doon, mga kapatid, ang ginawa po ni Jesus, dinukot yung heart ng babae at inilabas at ipinakita doon sa prophet na yon, sa minister na yon. Alam niyo po kung anong itsura ng puso? Itim na itim. Tapos, ang sabi nung ni Jesus doon sa minister, sabi niya, sabihin mo yan sa kanya. Ito yung kulay ng puso niya sa paningin ko dahil meron siyang secret sin. So, pagkatapos po ng pinatawag nung preacher na yon, ng prophet na yon, yung babae, sinabi niya yung vision. Ang kagandaan yung babae, umamin siya. Totoo nga. You see, ibig sabihin, hindi po yan guarantee, hindi po yan proof na talagang si Yahweh ang Diyos ng buhay mo at si Jesus ang Panginoon mo. Anong proof?
Ito, Jeremiah chapter 7, verse 24. Mga kapatid ko minamahal. Anong sabi dito? Verse 23, but I give them, sabi niya, but I give them this command, obey me, and I will be your God. And you will be my people. So anong marka? Ano ang marka? Ano ang pruweba na ang isang mananampalataya, na ang Diyos talaga ang Diyos ng buhay niya, na si Yahweh talaga ang Diyos ng buhay niya, na si Jesus talaga ang kanyang Panginoon? Ang marka po ay ang kanyang pagiging masunurin sa kalooban o sa tinig ng Diyos. Now, brothers and sisters, tingin kayo sa akin. Kaya wag natin yan mamaliitin. Hindi small deal kay Lord ang ating mga pagsuway. If there is disobedience in our lives, mga kapatid ko minamahal sa Panginoon, kahit tayo po ay uma-attend araw-araw, nagsiserve tayo, palatandaan yon. We're doing that. Diba? But, tandaan nyo, action speaks louder than words. Hindi lang ang bibig ang marunong magsalita. Kung minsan ang salita ng bibig mahina, ang tinig ng ating mga gawa ay mas malakas kaysa sa sinasabi ng bibig natin. Mga kapatid, I hope nandiyan pa kayo. Sa New Testament, mga kapatid ko minamahal, the same, John chapter 10, verse 3 to 5. Anong sabi dito? The gatekeeper opened the gate for him, and the sheep listened to his voice. Tingnan nyo, the same requirements. Anong palatandaan na ang isang mananampalataya ay tupa ng Panginoon? Nakikinig siya sa tinig ng kanyang pastol. Ang sabi sa verse 4, when he has brought out all his own, he goes on ahead of them. His sheep follow him because they know his voice. Verse 5, but they will never follow a stranger. In fact, they will run away from them or from him because they do not recognize a stranger's voice. Ang sabi sa verse 16 ng same chapter, John chapter 10, I have other sheep that are not of this sheep pen, but I bring them also. They will listen to my voice. Verse 27 ng John chapter 10, my sheep listen to my voice. Sabi niya. And they follow me. So, anong palatandaan na tupa ng Panginoon ang isang believer? Hindi ang pag-attend niya sa gawain. Please don't get me wrong. Umattend kayo ng umattend. We are just putting everything in its proper order. Yan ang gusto kong ipunto. Tama yung umattend. Tama yung magbasa ng Bible. Tama po yung mag-pray. Tama po yan. Ang mag-serve. Lahat yan. Tama. Pero kung sasabihin natin, itong pagsaserve ko ang palatandaan na ako talaga ay tupa ng Panginoon, mali yun. Bakit? Kasi hindi yun ang palatandaan. Hindi yun ang marka. Anong marka? Yung ating pakikinig at pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya siguro naiintindihan nyo na if there is disobedience in our lives, tayo lang makakasagot noon. That is somehow, mga kapatid ko minamahal, our relationship with the Lord Jesus Christ is somehow questionable. Siya nga ba talaga ang Panginoon natin, ang pastol natin, or sarili natin? Maniwala kayo, mga kapatid, myself can be my God. English po yun, Tagalogin natin. Ang sarili ko, po pwedeng yun ang maging Diyos ko ng buhay ko. Ang sarili ko, ang po pwedeng maging pastol ko sa buhay ko. Bakit? Kung ang sarili kong gusto ang sinusunod ko, ano ba ang ibig sabihin yan? Ang Diyos pa ba ang Diyos ng buhay ko? Si Jesus pa ba ang pastol ng buhay ko? O di ba hindi na? Kung ang sarili ko ang sinusunod ko,
Umaattend nga ako ng gawain, pero lagi yung sinusunod ng sarili ko. Sabi ng Panginoon magpatawad, pero ang sabi ko, ayoko. O sino ang pastol ng buhay ko? Sino ang Diyos ng buhay ko? Di sarili ko. Pero umaattend ako sa gawain. Sabihin mo sa iyong katabi, nandito pa ako. Alright, tuloy tayo. So, kapag tayo po ay tupa ng Panginoon, may tatlong katotohanang sinasabi dito. Una, narinig natin ang tinig niya. Pangalawa, kilala natin siya. Pangatlo, sumusunod tayo sa Kanya. That is what it means to become the sheep of the Lord Jesus Christ. Okay? We hear His voice, we know Him, and we follow Him. Hindi tayo sumusunod sa ibang tinig kasi hindi natin kilala yon. Alam natin hindi yon ang pastol natin. Sumusunod tayo sa tinig ng ating Panginoong Jesucristo. Yan pong ibig sabihin na hearing God's voice is His unchanging requirements both in the Old and New Testament. Pangalawa po, hearing God's voice produces faith. Mga kapatid, hearing God's voice produces faith. Now, makinig po kayo sapagkat marami sa atin, nag-i-struggle tayo kung may faith ba tayo o wala. Romans 10:17 says, faith comes by hearing, and by hearing of the Word of God. Pero sa ibang translation, that is hearing of the message of Christ, or the words of Christ. So, kung ang kukunin nating translation ay yung sinasabing, faith comes by hearing, and hearing by the message or by the words of Christ, ibig sabihin, sino nagsasalita? Si Jesus. Di po ba? Faith comes by hearing, and by hearing of the words of Christ. Who is talking? Jesus is talking. Di ba? Ang kukunin nating version is, faith comes by hearing, and by hearing of the word of God. Who is talking? God. So we are listening. Ano ang product ng pakikinig ng word of God? Ang product po ay faith. Father, ano po ngayon ang diet na niyo? Mga kapatid ko, minamahal sa Panginoon. Kung talagang word of God ang napakinggan natin, it cannot be denied that the product is faith. Pero kung hindi word of God ang napakinggan natin, then hindi tayo magkakaroon ng faith. At kung anong word of God ang napakinggan natin, yun ang faith natin. Mga kapatid. At kung lagi natin napapakinggan ang Diyos, siyempre mas angat ang faith natin kaysa doon sa mga hindi nakakapakinig. Kaya madalas ang tao, ang mga believers, hindi pare-pareho ng level ng faith. Kasi kung sino ang mas madalas mapakinggan ang tinig ng Diyos, sila ang mas madalas nakaaangat ang kanilang pananampalataya. Mga kapatid, kaysa doon sa mga bibihira lang na mapakinggan. Alam niyo po, hearing the word of God, gamitin po natin ang translation na faith comes by hearing and hearing by the word of God. Sa Greek word po ay may dalawa pong word of God na terminology. Kasi ang Greek, napakayamang klase ng lingwahe. Halos lahat sa kanila ay mayroong terminology na ginagamit. So, ang una po na salita ng Diyos sa Greek, kung tawagin po yan, is logos. Okay? What is logos? Logos is the mind of God, the reason of God, the counsel of God. Yan po ang ibig sabihin ng logos. Ngayon po, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, Jesus became the personified logos of God. Kaya ang sabi po sa John chapter 1 verse 1, sa Greek word, ang sabi po sa English muna, in John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. Ang salitang word po sa John chapter 1 verse 1 is logos.
Mga kapatid. So Jesus is the personified Logos of God. He is the Word of God incarnate. Sabihin, nagkatawang tao. Okay? Sa Psalm chapter 119 verse 89, mga kapatid, sinasabi po sa John chapter 119, sa Psalm 119 verse 89, sabi niya, your word, sabi niya, forever, O Lord, your word is settled in heaven. Mga kapatid, so that is Logos. Mga kapatid. Ngayon, pagdating sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing, and by hearing of the Word of God. Hindi, ang Word of God, sa Romans 10:17, hindi Logos, kundi Rema. Mga kapatid, ang ibig sabihin po ng Rema is spoken word. Spoken. Diba? Ngayon, halimbawa, di ba nagsasalita ako? Sa Greek word, yung magsasalita ko ito, yung mga salitang lumalabas sa bibig ko, Rema yun. Pag nagsalita kayo, mga salitang lumalabas sa bibig mo, Rema yun. So, another word for the word of God in Greek is Rema. Ibig sabihin is spoken word. So, ibig sabihin, tingin sa akin, ang nagpuproduce ng faith sa puso ng tao ay hindi Logos, kundi Rema. Mga kapatid, the spoken word of God. Nung tinukso po ang ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 4 verse 4, ang sabi ng Panginoon kay Satan, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Yung word na yon that proceeds from the mouth of God is spoken word po yun. Dito makikita natin, okay, makikita natin ang paglakas at paglago ng ating pananampalataya based on Matthew chapter 4 verse 4. Okay? If man shall not live by bread alone, physically speaking, man lives by bread. Kaya nga tayo kumakain. Parang, kaya kumakain pa kayo? O kaya tayo kumakain para yung physical nating katawan ay mabuhay. Kasi kung hindi ka nakakain, mamamatay ka physically. Okay? But we are more than physical being. Tandaan natin yan. We are also spiritual being. Ngayon, pagdating sa ating spiritual being, ang pagkain natin hindi natural bread, kundi the bread of the Word of God. Itong bread of the Word of God is the Rema, the spoken Word of God. Okay, tingnan nyo po, sa natural na pagkain para maintindihan lang natin how our faith will become strong or how it will become weak. Ewan ko kung napapansin nyo po na kuminsan ang pananampalataya nyo ang lakas-lakas. Pero napapansin nyo kuminsan ang hina-hina. Okay, tingnan po natin. Sa natural, pag kumakain ka, pag marami kang kinain, anong effect? Lalakas ka. Tama? Lalakas ka. Nasubukan nyo na po bang kumain kayo na kaunti lang feeling nyo gutom pa kayo, hindi kayo malakas? Kasi sabihin mo, gutom pa ako eh. So pag marami kang kinain, malakas ka. Kaunti ang kinain mo, mahina ka. Wala kang kinain, mahinang-mahina ka. Yan ang nangyayari sa pananampalataya ng maraming Kristiyano. Kaunting tinig ng Diyos ang napakinggan mo. Siyempre, kaunti ang faith mo. Madala mong marinig ang Diyos, mahina ang faith mo. Hindi mo narinig ang Diyos, wala kang faith. Kasi faith comes by, not by reading the Bible, but by hearing it. Kung ang pananampalataya sana ay bunga ng pagbabasa, hindi sa kababasa natin malakas ng pananampalataya. I'm not underestimating about reading the Bible, pero marami sa atin nagbabasa ng Bible, di naman tayo ganun kalakas ang faith natin. Because it does not come by reading, but by hearing.
So the more we hear the voice of God, the more we have faith. The less we hear, the less we have faith. No hearing, no faith. Kaya yan ang tanong, sagot sa tanong ng marami, bakit hindi ganun ka-strong ang faith ko? Kasi hindi natin lagi napapakinggan ang tinig ng Diyos. Ano napapakinggan natin? Ang dami-dami nating tinig na napapakinggan, lalo na ngayon. May mga smartphone na, may mga social media. Ang kausap ng karamihan ng mga Kristiyano ngayon, cellphone. Hindi ang Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, may tama ka. Alam niyo po, ako, eto ha, meron akong smartphone. Ako sa totoo lang po, paminsan-minsan nag-Facebook ako, paminsan-minsan, ako nag-messenger ako. Kasi ang hinahabol ko doon mga messages, pero hindi ako nagbababad. Alam niyo kung bakit? Nahihiya ako kay Lord. Sa totoo lang, madalas nakaka-feel ako ng hiya. Diba? Na mas ako ay nag-konsumo ng time sa cellphone, sa social media, through my smartphone. Samantalang hindi ako nagkukonsumo ng time sa Kanya para sana mapakinggan ko siya. Sabihin niyo na lang, aray ko! Well, mga kapatid, alam niyo that is the problem of Christianity today. At hindi ligtas dyan ang maraming mga believers. Ilang oras kayo na nag-spend ng time sa cellphone nyo, pero hindi nyo po nagagawa yan kay Lord. And yet, you would like to expect a strong faith. Mga kapatid, walang ganyan. Sabihin mo sa iyong katabi, mabuti na lang nakadalo ako ngayong gabi. Father, hindi ko po naghanap sa inyo. Lahat ng mga reporters Okay. upupan. Ang tanong, paano ko mapapakinggan ang tinig ng Diyos? Meron pong 4 requirements. Merong 4 na requirements kung gusto niyo talagang mapakinggan ang tinig ng Diyos. Ano kayo magkakawin sa Better Living? Unang-una po, yung 4 requirements ito, pero combination. Okay? Yung una at saka pangalawa, tapos yung combination ng pangalawa at saka yung pang-apat. Mga kapatid. Ang una po, brothers and sisters, is attention and humility. Attention and humility. That is in Proverbs 4:20. My son, give attention to my words, incline your ear to my saying. Yung salita ditong attention at yung salitang incline, another word for that is bow down. Ibig sabihin, you humble. Kapag ang tao'y humble, hindi siya nakikipagtalo sa Diyos. He will not argue with God. That is bowing down. Mga kapatid. At meron siyang, kung tawagin doon sa attention is undivided attention. Problema natin, malaki yan. Kasi our attention is so divided. So if your attention is divided, you cannot hear God. Because God doesn't want it. He wants an undivided attention and humility. Mababang kalooban. Yun ang gusto niya. Okay, next, 3 and 4, time and quietness. That is the 4 requirements. Okay, undivided attention and humility, time and quietness. Saan po ba yung time and quietness? Psalm 46 verse 10. My soul, sabi niya, be still
and know that I am God. Psalm 46 verse 10. Be still and know that I am God. Sabi niya, kumahimik ka, kumanatag ka. Ako ang Diyos, ang sabi niya. Psalm 62 verse 1, sabi niya, my soul waits in silence for God alone. You know, mananahimik ako. Maghihintay ako ng matahimik sa Panginoon. Kasi alam niyo kung bakit? Ang Diyos kasi, hindi siya basta-basta ganun talaga magsasalita. Unless lang na talagang, kasi kahit sino, ewan ko sa inyo, ako kasi, just to share with you my personal, tawag dito, my personality. Ako talaga sa totoo lang, pag nakikipag-usap ko, kahit kanino, mapaanak ko yan, asawa ko yan, or kaibigan ko yan. Sa ayaw na ayaw ko, pag nagsasalita ko, kinakanta ko. I don't like that. If it will be done to me repeatedly, I will keep quiet. Hindi na ako magsasalita. Makikipag-engage mo rin ako ng conversation, but that is not, hindi na po yung ganun ka-active. Kasi ako ang katuwiran ko, if someone is talking to me, I will listen. Madalas, hindi ako nagkakantanis ng talagang importante. Pakikinggan kita. So, yun ang aking personality na parang ina-expect ko na in the same way, pakikinggan nila ako. Kaya lang, not all people like that. Maraming mga tao na if you are talking, they will cut you kasi they are not interested in what you are saying. You know, wala ka na magagawa sa ganun. But I think ang Diyos, ang gusto niya talaga is prepared yung heart natin. Kasi hindi natin po pwedeng sabihin, I am prepared to listen to God. And yet, diba? I am not attentive. And I am not humble enough. And what? Diba? And I don't have time. Isang pa ngayong problema, yung time na yan. Feeling ko lang ngayong gabi sa mga nakikinig, kung seryoso kayo, maraming dapat ayusin sa buhay natin. Time and quietness. It requires time. And yet, you have no time. Kasi more of our time is in our cellphone. Social media. Cellphone. Could you imagine that? Ako minsan inurasan ko, iyang-iya ako kay Lord. Kaya kong mag-cellphone, mag-social media ng 1 oras, 2 oras na hindi ako inaantok. Pero pagdating sa pagbabasa ng Bible, wala pang 1 oras, inaantok na ako. Ito, ako nakakahiya. No, well, aside from being inaantok, kaya kung mag-social media, diba? Nang tuloy-tuloy, andyan hindi nga ako makapag-pray ng kahit 30 minutes. Pero kaya ko yon sa social media. 2 hours, non-stop. And yet, I am expecting from God to speak to me. Hindi mangyayari. Because it requires time and silence. Kung gusto mo talagang mapakinggan ng Diyos, bigay ka sa Kanya ng time. Kasi kung kahit tayo man, walang time na sa'yo ang asawa mo, anong isipin mo? Hindi na ako mahal. Wala nang time sa'yo ang anak mo, anong isipin mo? Hindi na ako mahal. Wala nang time sa'yo ang magulang mo, anong isipin mo? Hindi na ako mahal. Because one of the proof of love is by giving. Wala tayong time kay Lord, tapos mag-expect pa tayo na magsasalita siya sa atin. Hindi, mananahimik na lang siya. Or, maghahanap siya ng maghahanap siya ng makikinig sa Kanya. Kung sino yung matatagpuan niya, doon siya makikipag-usap. Amen po? Sapat na siguro yun para matuto tayo at may masmasan tayo. Ano po ba talaga ang kailangan natin para mapakinggan pa natin ang tinig ng Panginoon? Okay.
Ang nakakarinig ng tinig ng Diyos ay hindi ang ating mga physical na tenga, unless lang na ang Diyos ay magsalita sa atin audibly. Alam mo, ibig sabihin ng audible voice, like this one, you are hearing me speaking, ang tawag dito is audible voice. Pero not all the time will speak to you audibly. Nung marinig ko siya, sa naging turning point ng buhay ko, it was not an audible voice, but to me, by experience, parang audible voice yun. It's hard to explain unless na may experience mo. Ang ganong klaseng pangungusap ng Diyos. Na hindi siya nagsasalita audibly kasi hindi mo naman naririnig yun sa tenga mo. Sa physical ears mo, narinig mo yun sa puso mo. Ito po ang isang napakagandang gusto kong i-share sa inyo. Sa 1 Kings chapter 3 verse 9, ito po patungkol kay King Solomon. Nung siya po ay tinanong ng Diyos, mga kapatid, sabi ng Diyos doon sa verse 5 muna ng 1 Kings chapter 3, at Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream. And God said, ask for whatever you want me to give you. Pambira, sky is the limit ito ah. Hingiin mo, kahit anong gusto mo, ibibigay ka sa'yo. Ito po ang sagot ni King Solomon sa verse 9. Binabasa ko po ito from the Amplified Bible Translation kasi mayroon po akong gustong i-point sa Amplified Bible Translation. Ang sabi po sa verse 9, so, give your servant a discerning heart. Sabi niya, so, give your servant an understanding mind and a hearing heart, so that I may discern between good and evil, for who is able to judge and rule this great people of yours. Ang hiningi ni King Solomon ay isang pusong nakaririnig ng tinig ng Diyos. So that is what we need tonight. Alam ko pong marami kayong mga prayer request, but I would like to tell you the very important prayer request that you can ask God tonight is to give you a hearing heart. Maniwala kayo, if we can get that from God, that hearing heart, all of our problems will be solved. All of our sickness will be healed. All of our struggles will stop. And we will begin to live with a strong faith and with 100% victory all the time. Tumayo po tayong lahat. So, kung ano man po yung mga prayer request nyo, ay hindi ko po kayo sinasabihan na huwag nyo pong hingiin yan. Pero kung mayroon po kayong number 1 na dapat hingiin ngayon, before you leave this place, kayo po mga nanonood dyan sa YouTube, nakikinig sa radio, kung mayroon po kayong importanteng kinakailangan hingiin ngayon, in fact, kung ako sa inyo, kalimutan ko muna yung ibang prayer request ko, I will ask God for this one very important Pula pa rin eh. Ano petition. bang indication ng... To give me Okay. a hearing heart. Nabigyan ako ng Diyos ngayon ng pusong nakaririnig ng kanyang tinig.